Noong unang panahon, may isang albularyo na nagngangalang Solomon ang nangahas na pasukin ang pugad ng mga aswang sa silangang bahagi ng Kabisayaan. Walang kakabakabang binaybay ni Solomon ang maliit na daan patungo sa masukal na kagubatan. Sa gitna ng gubat, mayroong maliit na komunidad ng mga aswang na pinamumunuan ni Sagno. Isang mabagsik na aswang na may lahing mangkukulam. Mayroon din itong taglay na mutya, kung kaya't hindi siya mapatay-patay ng mga albularyo. Mutya ng San Telmo ang kanyang tinataglay. Marami nang sumubok na patayin si Sagno, pero bigo sila dahil masyado itong mailap. Marami na ring napabalita na may mga albularyong hindi na nakauwi noong pasukin nila ang kuta kung saan nagtatago si Sagno. Ngayon, binayaran ng isa sa mga mayamang angkan si Solomon para pasukin ang kuta nito at tapusin ang naghaharing aswang na si Sagno. Malaki kasi itong sagabal sa pamumuhay ng mga tao at isa rin sa mga dahilan sa pagkalugi ng mga maraming negosyo sa bayan, mga sakahan at kung ano-ano pang ikinabubuhay ng mga lokal na residente. Maraming nagsasabing nahihibang na raw si Solomon dahil tinanggap niya ang alok ni Don Pipito na siyang nag-arkila sa kanya upang puksain si Sagno. Kahit sabihin daw na malakas at marami ng karanasan si Solomon sa pakikidigma, ay hindi pa rin daw ito sasapat sa antingerong aswang. Pero napapangiti na lamang si Solomon at hindi na iniintindi ang sinasabi sa kanya ng maraming tao. Dahil isa lang naman ang kanyang pakay, ang makuha ang malaking halaga na ibabayad sa kanya kapalit ng ulo ni Sagno. Wala sa kanya ang salitang takot dahil malaki ang kumpiyansa niya sa kanyang kakayahan. Bukod kasi sa isa siyang magaling na albularyo, ay mayroon pa siyang kalasag na siyang nagpoprotekta sa kanya. Hindi ito ordinaryong panangga lamang kagaya sa mga madalas na kalasag na nakikita natin sa mga kawal. Itong taglay na kalasag niya ay pagmamay-ari pa ng isang dato noon na nakikipagdigma sa mga dayuhan na gustong sumakop sa ating bansa noon. Ang mukha nito ay parang ordinaryong panangga lamang na gawa sa mga tablang kahoy at simpleng pako lamang. Pero kung iyong susuriin ng mabuti, ay malayo ito sa tipikal na kalasag ng mga kawal. Ang kahoy na ginamit dito ay matibay at hindi tinatablan ng kahit anumang uri ng sandata. Wala ding pako na ginamit dito na kahit eksperto ay hindi maipaliwanag kung paano naidikit ang mga parte ng kalasag upang mabuo ito. Pero ayon sa mga albularyong sumiyasat sa kalasag na yon, isang dagtaraw ng punong kahoy ang ginamit doon para magdikit-dikit ang mga parte nito para mabuo ang kalasag. At naniniwala silang maraming orasyon na nakalakip dito, kaya lalong naging matibay at kahanga-hanga ang kalasag. Dahil sa nakahanay ang angkan ng dato na yon sa angkan ni Solomon, ay ipinamana sa kanya ang kalasag. Maraming katangian ang kalasag. Isa na roon ang pagsangga ng mga sumpa na ipinapataw ng isang makapangyarihang mangkukulam. Pagsalo ng mga palaso na gustong bumutas sa katawan mo. Mga bala ng pistola at triple na nagsisiunahan para matapos ka. At sibat galing sa kamay ng magaling na tribo. Hindi rin mawawala ang mahika nitong pantaboy sa mga aswang.
Ako? Naliligaw? Hindi naliligaw ang mandirigmang kagaya ko. Yun ang naging sagot niya sa 3 aswang na tagabantay ng tarangkahan na sumita sa kanya at sinabihang naliligaw yata ito. Ang hindi alam ng mga aswang ay si Solomon na ang kaharap nila. Walang pakundangang ibinalibag ni Solomon ang 3 aswang na humarang sa kanya papasok sa kuta. Mabuti at nakatakbo pa ang isa, kaya naabisuhan niya agad ang pinuno nilang si Sagno. Agad na taranta si Sagno noong ilarawan ng alagad niya ang itsura ng taong gustong pumasok sa kanilang kuta. Mahaba ang buhok, bato-bato ang katawan, tapos may dalang kalasag. Lintik! Pinasok na tayo ni Solomon! Agad na nagsipulasan ang mga aswang noong malaman nilang si Solomon na pala ang pumasok sa kuta nila. Hindi lingid sa kanilang kaalaman ang kwento tungkol sa maalamat na si Solomon. Maging sa kanila ay naging banta ang albularyong si Solomon. Alam nila ang kakayahan ng nag-iisang Solomon, kaya ganoon na lang ang reaksyon nila noong malaman nilang pinasok na sila nito. Ano? Tatakas ka na naman ba, Mang Sagno? Hindi ka ba napapagod magtago ng magtago? Para ka namang rebelding takot na magpakita sa mga sundalo. Nagtagpo ang landas nila noong patakas na si Sagno. Hindi akalain ni Sagno na ganoon-ganon lang nakapasok si Solomon, gayong maraming alagad na niya ang pinasalubong niya rito. Ikaw pala, Solomon. Anong ginagawa mo rito? Naliligaw ka pa? Katulad ka rin ng mga alagad mong aswang. Bobo ka ba? Nandito ako para tapisin yung ulo mo, Sagno. Nagpasuhol ka rin ba kay Don Pepito para tapusin ako? Isa kang albularyo. Tandaan mo, Solomon. Tama. Isa nga akong albularyong nagpapabayad. Kailangan ko maraming salapi para sa bagong buhay na pinaplano ko. Hindi sa lahat ng panahon ay mananatili akong albularyo. May mga pangarap din akong kagaya mo. Albularyong inaarkila. Nakakahiya ka sa angkan ninyo, Solomon. Panigurado kong isinusuko ka nila ngayon. Nakakatawa mang pakinggan dahil isa akong albularyong pwedeng arkilahin. Pero bakit hindi? Kung katulad mo naman ang kakalusin ko sa mundo. Nahihibang ka na nga dahil nagpalasong ka naman sa Don Pepito na yon. Pweh! Nagpunta ako dito para patayin ka, hindi para makipagchismisan sa'yo, Sagno. Kung ganon, mapipilitan lang akong labanan ka, bata. Gusto ko yan. Lumalaban. Pasensya ka na dahil sayang naman ang bayad sa akin kung hindi kita papatayin. Hayaan mo. Bibigyan kita ng magandang libing, Mang Sagno. Agad na sinenyasan ni Sagno ang mga alagad para sugurin si Solomon. Mabilis namang isinangga ng albularyo ang kanyang kalasag noong makita nitong sabay-sabay na bumubulusok sa kanya ang mga aswang. Nagsitalsikan naman ang mga ito na animoy mga takip na tansan na itinapon sa bakuran. Masyadong malakas si Solomon para banggain nila at doon nga napatunayan ni Sagno na totoo ang kwento tungkol sa maalamat na si Solomon. At dahil alam niyang masasawi lang siya kung lalabanan pa niya si Solomon, ay pinili na lang niyang tumakas. Sige! Tumakas ka, Sagno! Magpasalamat ka! Masakit ang likod ko! Gusto sanang habulin ni Solomon ang aswang na yon, pero bigla namang sinumpong siya ng likod niyang lagi na lang sumasakit. Kaya hinayaan na lang niya si Sagno
at tinignan habang tumatakas. Lintik naman talaga oh. Kung saan nasa digmaan ako, saka naman sumakit itong likod ko. Tumatanda na yata ako ah. Hindi pa rin ako nakakahanap ng mapapangasawa. Kahit kilala at maalamat itong si Solomon, ay lagi naman itong bigo pagdating sa pag-ibig. Madalas naluhaan siya sa mga babaeng nagugustuhan niya. Nakailang nobya na yata ito at lagi na lang siyang iniiwan. Hindi dahil pangit ito o masama ang ugali, kundi dahil sa trabaho nitong napakadelikado. Sa tuwing pipiliin ni Solomon ang kanyang trabaho, ay doon na siya iiwanan ng babae. Kaya nga gumawa na ng paraan ang maalamat na si Solomon para matapos na itong sumpa sa kanya. Kahit labag sa kanyang kalooban na magpabayad kapalit ng kanyang serbisyo, ay ginawa niya para magkaroon ng sapat na pera para sa binabalak nitong pag-aasawa. Ay! Kumusta ang lakad mo, Solomon? Nagkamot ng ulo si Solomon at saka ngumisi ng bahagya sa kaharap ng matandang si Don Pepito. Humingi ito ng paumanhin sa unang pagkakataon dahil natakasan siya ng tulisan na aswang. Ay, masyadong mailap ang aswang na yon, Don Pepito. Kabisado niyang kagubatan kaya nagawa niya akong takasan. Hayaan niyo at sa susunod na lakad ko, dala ko na ang pugot niyang ulo. Naintindihan naman ng Don si Solomon. Katunayan nga, ay inaalok pa nga niya ito ng karagdagang bayad kung mapatay agad ni Solomon si Sagno nang hindi natatapos ang 1 linggo. Abot tenga naman ang ngiti ng albularyo dahil doon. Dumating ang isang araw. May isang taong pinagkakatiwalaan niyang tumimbre sa kanya. Namataan daw niya si Sagno sa isang maliit na baryo. Baka raw doon siya magtatago pansamantala. Masyadong matalino itong si Sagno. Alam niyang sa kagubatan ko siya hahanapin. Kaya ngayon, sa mga baryo naman siya nagtatago. Salamat sa iyo, kaibigan. Teka, tanggapin mo tong maliit na halaga para sa napakalaking tulong mo. Saka ako nadadagdagan sa oras na mapatay ko si Sagno. Wala nang inaksayang panahon si Solomon. Agad niyang inihanda ang sarili at tinungo ang nasabing baryo. Ilang oras din ang nilakbay niya sakay sa inupahang kalabaw na pinangalanan niyang Kakaw na may kalesa. Mahilig siya sa mga tanawin kung kaya't mas pinili niyang kalabaw ang upahan upang makita niya ang mga magagandang tanawin na madadaanan. Hapon na siya nakarating sa baryo Sampaloc, kung saan namataan si Sagno. Agad siyang napatigil sa isang bangketa at napatulala sa isang dalagang nagbebenta ng tahong sa talipapa. Para sa kanya, ang babaeng nakikita ay bagay na magiging asawa niya. Miss, pwede ka bang maging asawa ko? Sa gulat ng dalaga ay napangiti ito kay Solomon na nooy nakatulala pa rin sa kagandahan ng tindera. Ang ibig kong sabihin masarap ba yung tahong mo? Yung binebenta mong tahong. Wika niya. Pero sa mukha pa rin ng babae siya nakatitig. Halos magkapalitan na sila ng mukha dahil sa sobrang lapit na ng mukha ni Solomon sa kanya. Titig na titig ito na parabang gusto na nitong tuklawin ang tindera. Doon lang tumigil ang pagpapantasya ni Solomon sa tindera noong dumating ang masungit na nanay nito. Tinanong nito si Solomon kung bibili raw ba ito ng tahong at kung hindi naman daw ay umalis na lang daw ito at maraming parokyanong naghihintay sa serbisyo ng dalaga.
Napakasungit ko naman, Manang. Pasensya ka na, binibini kung labis akong nabighani sa iyong ngiti. Hayaan mo kong magpakilala. Ako si Sir. Hindi na nga natapos pa ng binata ang kanyang tulang makata nang sumabat ang nanay ng dalaga. Muli niya kasing sinungitan si Solomon at sinabing hindi raw nito kailangan ang tula nito. Pera ang kailangan nito at hindi tula ni Solomon na hindi nagtutugma. Kaya agad namang sinagot siya ng binata na hindi naman daw para sa kanya na mukhang maligno ang tula, kundi para sa magandang dalagang mukhang diwata. Agad namang tumawa ang dalaga dahil sa birong yun ni Solomon. Napatigil na lang ang tawa ng dalaga noong masakit siyang tignan ng nanay nito. Kita mo? Napasaya ko agad siya. Sino ka ba at nakikisali ka sa usapan namin? Agad niyang tanong sa Ali na nooy banas na sa kanyang ginagawa. Pero nagulat ito noong sumagot ang dalaga na nanay niya ang Ali. Ha? Pasensya ka na agad, Nay. Hindi naman kita agad nakilala eh. Bigyan mo nga ako ng 5 kilong tahong. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Solomon dahil ang Ali palang binabara niya ay nanay ng babaeng pinopormahan niya. Masyadong mabilis daw ito dahil nanay daw agad ang tawag niya rito. Mabuti na lang ay humupa ang galit ng Ali dahil maraming binili si Solomon at tinawag pa nga niya itong galante nang pinosobra ni Solomon ang bayad niya. Napapangiti na lamang ang dalaga sa naging reaksyon ni Solomon. Mabilis namang itinuloy ni Solomon ang pagpapakilala sa dalaga at doon niya nalaman ang pangalan nito. Milagros? Napakagandang pangalan. Ako nga pala si Solomon. Inabot niya ang kamay ng dalaga at hinalikan. Hindi naman ipinagkait ni Milagros ang nais ng binata na mahalikan ang mga palad niya. Umalis si Solomon sa pwesto ng dalaga na masaya. Bukod sa dala nitong 5 kilong tahong, ay dala rin niya ang matamis na ngiti. Sakay sa kalesa ng kalabaw, ay nag-iwan pa siya ng flying kiss sa dalaga na siya namang ikinakilig ni Milagros. Nangako si Solomon na babalik siyang muli pagkalipas ng ilang araw. Umupa siya ng bahay malapit sa mga pamilihan upang madali niyang makikita si Milagros kung nandoon ba talaga ito sa lugar. Maliit lang ang nakuha niyang bahay pero sakto lang yon para sa kanya. Kumpleto naman ang gamit sa loob kung kaya't kinuha na niya. At isa pa'y hindi rin naman siya magtatagal sa lugar. Nag-umpisa siyang humiga sa higaan at noong mapasarap ang higa niya ay nakatulog na ito. Saka lang siya nagising noong tumunog na ang tiyan niya sa gutom. Tumayo siya noong maalala niya ang 5 kilong tahong na kanyang binili kay Milagros. At dahil wala naman siyang bigas, pinapak na lang niya ang inasinan niyang tahong na pinakuluan. Nakatingin siya sa dingding habang iniisip kung paano niya mauubos ang 5 kilong tahong ng nag-iisa. Pambihirang tahong to. Bakit ba kasi 5 kilo ang binili ko? Paano ko ba ito mauubos? Mga ilang minuto pa ay lumabas siya sa bahay na inuupahan upang ipamigay sa mga kapitbahay ang tahong na kanyang niluto. Alam niya sa sarili na magkakaroon lang ng kalyo ang kanyang bibig sa napakaraming tahong na yun. Napaisip tuloy siya na kung bakit bumili siya ng ganong karaming tahong. Pagdating talaga sa babae ay humihina ang mandirigmang si Solomon. Inaamin naman niya yon sa kanyang sarili.
Sa wika nga niya ay tila nahipnotismo siya. Kinabukasan ay hindi natiis ni Solomon na balikan si Milagros sa pwesto nito. May dala itong 3 rosas na kulay pula na pinitas pa niya sa bakuran ng bahay na kanyang nadaanan. Inamoy-amoy pangayod ni Milagros na akala mo ay kilig na kilig sa 3 rosas na inalay sa kanya ni Solomon. Maswerte siya noon dahil wala ang nanay ni Milagros noong umagang yon, dahil siguro masyado pang maaga. Milagros, wala ba yung tigre dito? Baka kagatin ako eh. Agad na pakunot ng noo si Milagros noong hindi niya maintindihan ang sinasabi ng binata. Saka lang niya naisip noong ulitin ni Solomon sa kanya kung sino ang tigre na tinutukoy nito. Napatawa naman ang dalaga dahil ang nanay pala nito ang tinutukoy ng binata. Ang sabi niya ay maya-maya ay darating na rin daw yun. Mga bandang 8:00 ng umaga ang kalimitang dating ng kanyang nanay. Ay, mabuti naman. Masusolo kita. Walang sagabal. Pero hindi pa nga noon umiinit ang paa ni Solomon sa kinatatayuan ay bigla namang dumating ang tigre na kanina pa niyang sinasabi. Napatingin tuloy siya sa relo, sabay tanong sa sarili kung 8:00 na ba, kung kaya't nandito na ang nanay ni Milagros. Ang sabi ng nanay ni Milagros, maaga raw na uminit ang ulo nito dahil may isang lalaki raw na nakasakay sa kalabaw na pumitas ng tanim niyang rosas sa bakuran. Napatalikod na lang noon si Solomon dahil hindi niya akalain na ang bakuran na kanyang pinitisan ng rosas ay bahay pala nila Milagros. Noong pitasin niya ito ay wala namang tao doon, pero may nakakita raw sa kanyang kapitbahay, kaya sigurado siya na yon ang nagsumbong sa nanay ni Milagros. Napatitig tuloy ang ali sa hawak na 3 rosas ng anak. Sabay sabing mukhang pamilyar daw sa kanya ang rosas na pulang hawak ni Milagros. Sige, Milagros, mauna na ako ha. May gagawin pa kasi ako eh. Sasampa na sana sa kalabaw si Solomon nang hawakan siya ng nanay ni Milagros sa balikat. Agad niyang tinanong ito kung sa kanya ba galing ang 3 rosas. Wala na ngang nagawa si Solomon kundi ang aminin ang nagawang kasalanan. Kaya ayun, napabili ulit siya ng 5 kilong tahong bilang pakonsuelo sa nanay ni Milagros na nanggagalaiti sa galit. Umagahan, tanghalian, pati sa hapunan ay tahong ang kanyang naging ulam. Pero mabuti na rin yun, kaysa naman pagbawalan siyang ligawan si Milagros. Desidido na kasi siyang asawahin ang dalaga. Siya raw ang tamang babae para sa kanya at hinding-hindi na niya ito papakawalan. Kinabukasan ay muling bumalik si Solomon kay Milagros. Dumidiskarte kung paano niya mapapasagot ang dalaga. Ngunit tila nalimutan naman nito ang totoong pakay niya sa lugar. Mas tinutuon niya ang atensyon sa pangliligaw kung kaya't hindi niya namamalaya ng oras. Todo kilig naman ang dalaga sa mga banat ni Solomon. Dahan-dahan na ngang nakukuha ng binata ang loob ni Milagros dahil parang komportable na itong kausap si Solomon. Magandang umaga sa iyo, Milagros. Walang ipinagbago. Maganda ka pa rin simula nung una kitang makita. Flowers for you. Tanggapin mo. Huwag kang mag-alala. Hindi to galing sa bakuran ninyo. Napapangiti na lang ang dalaga sabay tanggap ng bulaklak na dala ni Solomon. Bahagya niya itong inamoy at saka nagpasalamat. Maya-maya habang masaya silang nag-uusap ni Milagros, ay may biglang dumating na 7 kalalakihan.
Sakay sila sa isang magarang sasakyan. Bumababa si Alfonso kasama ang kanyang grupo. At nang makababa na silang lahat, ay agad nilang pinaikutan si Solomon. Pinaalis nila ito sa harap ni Milagros at sinabihang baliw. At doon na lang nalaman ni Solomon na isa pala sa manliligaw ni Milagros si Alfonso. Teka naman pre, nauna ako dito ah. Bakit ninyo ako pinapaalis? Mamaya na kayo dumiskarte. Dapat marunong kayong sumunod sa pila. Ako ang nauna, kaya bumalik na lang kayo mamaya. Hindi ba Milagros? Agad na kinabahan ang dalaga sa mga sinabi ni Solomon kay Alfonso at sa mga kasamahan nito. Alam niyang maimpluwensyang tao si Alfonso, kaya baka kung ano ang gawin kay Solomon. Matagal nang maniligaw niya si Alfonso. Kaso nga lang, ayaw niya rito dahil masyado itong hambog at basagulero. Kahit mayamang tao ito dahil sa isang general ang kanyang ama at marami silang negosyo sa ibang bayan, ay ayaw pa rin sa kanya ni Milagros. Matagal niya na itong pinapatigil na manligaw sa kanya. Pero kilala ng lahat si Alfonso sa lugar nila na kung may mga nagugustuhan, hindi ito titigil hanggat hindi niya ito nakukuha. Pinatigil ni Milagros si Solomon at saka pinaalis na muna dahil masyado itong delikado kay Alfonso. Kahit na pumagitna pa ang dalaga at kampihan niya si Solomon, ay wala ring mangyayari. Mas lalo lang iinit ang ulo ni Alfonso kung yun ang gagawin ni Milagros. Kung kaya't para sa katahimikan ng lahat, ay minabuti niyang pauwiin na lang si Solomon. Pero binantaan ito ni Alfonso na kung maaari ay wag na siyang bumalik dahil sa oras na makita niya ulit ito na umaaligid kay Milagros, ay tataniman nito ng tingga ang ulo ng binata. Ayaw rin ng gulo ni Solomon dahil magbibigay yon ng malaking iskandalo at maaari ring mapurnada ang kanyang plano sa lugar. Kung tutuusin, ay kulang pa silang 7 kay Solomon. Kaso nga lang raw ay may mga bagay na isinaalang-alang si Solomon, kung kaya't pinili na lang niyang sumakay sa kalabaw niya. Pero wala sa kanyang plano na sundin ang sinasabi ni Alfonso na tigilan si Milagros. Hindi siya natatakot sa anumang banta ng kahit sino mang nilalang. Kung sa mga aswang nga ay hindi siya nanginginig, kay Alfonso pa kayang walang pangil at hindi nagiging mabangis na hayop. Nagpalipad pa ng halik si Solomon kay Milagros at saka ngumiti ng matamis. Nakita naman niya ang pagkabanas sa mukha ni Alfonso noong makita nitong kinilig si Milagros sa kanyang ginawa. Noong patatakbuhin na sana niya ang kalabaw, ay biglang may tumama sa kanyang ulo na isang bagay. At noong lumingon ito, ay nakita niyang nagsitawanan ang mga kasamang kalalakihan ni Alfonso. Doon lang niya napagtanto na ang tumama pala sa kanyang ulo ay ang tahong na binebenta ni Milagros. Kahit hindi siya nasaktan, ay tinuturing niya yung isang kalapastangan dahil isa yung kabastusan at kawalang respeto para sa kanya. Dahilan para bumaba ito sa kanyang kalabaw at saka seryosong nilapitan ang mga kalalakihan. Napatakbo palabas si Milagros dahil sa takot na baka mabugbog nila si Solomon. Alam nyo, ang ayaw ko sa lahat, yung hindi ako nirerespeto. Pero hindi nila pinansin sa Solomon na noon ay nagbabaga na sa galit sa kanilang harapan. Bagkus ay sinabihan pa nila itong isang mangmang at ignoranteng tagabundok. Ang hindi matanggap ni Solomon ay ang apak-apakan ng kanyang pagkatao sa harap ng maraming tao. Hinawi niya si Milagros na noon ay pumagitna habang umaawat sa kanya.
at saka inundayan ng isang suntok sa sikmura ang lalaking bumato sa kanya. Sa lakas ng suntok na yon ay halos bumaluktot ang katawan ng lalaki. Napaluhod ito habang namimilipit sa sakit. Sa kabiglaan ng lahat ay bahagya silang napatulala. Saka lang sila gumanti noong makalipas ang ilang segundo. Pero ni isang suntok ay walang tumama kay Solomon. Bumagsak silang lahat sa lupa habang iniinda ang mga tama mula sa binata. Saka lang nila napagtanto na ang maalamat na albularyo na pala ang kaharap nila noong makita nila ang suot na anting-anting ni Solomon. Napaluhod silang lahat habang humihingi ng pasensya na tila ba'y nawala ang mga taglay na angas. Nagsipulasan sila at nagmadaling sumakay pabalik sa kanilang sasakyan. Ganoon na lang ang pagkagulat ni Milagros dahil hindi niya akalain na isang tanyag na albularyo ang kanyang manliligaw. Ay, pasensya ka na Milagros ha. Hindi ko na napigilan ng sarili ko eh. Ang sabi ng dalaga ay wala raw dapat na ihingi ng pasensya ang binata. Bagkus ay nagpapasalamat pa ito dahil sa ginawa niya sa grupo ni Alfonso. Tiyak daw na hindi na babalik ang mga yon at hindi na manggugulo. Kaso nga lang, magtatampo lang sa kanya si Milagros dahil sa hindi man lang nito sinabi na isa pala itong hinahangaang albularyo. Ay, pasensya ka na Milagros. May mission kasi ako sa lugar ninyo. Kung kaya't hindi ko pwedeng ipagsabi ang pagkakakilanlan ko. Hayaan mo. Pag nagsama tayo sa isang bahay, makikilala mo na ako ng lubos. Agad na itinago ng dalaga ang ngiti sa kanyang labi at saka tumalikod habang pasimpleng kinikilig. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ang dalaga ng pag-ibig. Hindi rin nagtagal si Solomon sa lugar dahil masyado na siyang nawiwili kay Milagros. Isang araw, habang nakasakay siya sa kanyang kalabaw, may mga nakikita siyang mga taong tumatakbo galing sa dulong bahagi ng kalsada. Doon lang niya nalaman na grupo pala yon ni Alfonso. Para silang nakakita ng multo sa reaksyon ng mga mukha nila. Agad niyang sinalubong ang isa saka hinila sa braso upang magtanong. Anong meron? Bakit kayo tumatakbo? Agad na sumagot ang lalaki kahit napautal-utal ito. May isang malaking aso raw na kulay itim na nakita sila sa dulo at tinangay nila si Alfonso. Mabangis daw ito at malaki. Sa masukal na gubat niya pa raw dinala si Alfonso. Doon na pumasok sa isip ni Solomon si Sagno. Bahagya itong ngumiti at saka binitawan ang lalaki. Sa wakas, nahanap din kita, Sagno. Bulong niyang sabi sa sarili. Mabilis niyang pinatakbo ang kalabaw patungo sa gubat kung saan namataang pumasok ang malaking aso na dala si Alfonso. Bilisan mo pa, Kakaw! Paano natin mahahabol yung aswang kung ganyan kakabagal tumakbo? Kahit anong hataw nga ng kalabaw tumakbo, ay hindi pa rin yun sapat para mahabol nila si Sagno. Pero mas maayos na yun kaysa naman bumaba siya at tumakbo dahil panigurado lang naman siyang sasakit lang ang kanyang likod. Pero noong makarating siya sa loob ng gubat ay bumagal lalo ang kanyang usad dahil hindi niya alam kung saan pumunta banda ang aswang. Tignan mo, nakatakas tuloy yung kupal na aswang na yun. Ay, nga naman oh. Bumaba na lang siya sa kalabaw at saka itinali sa isang puno. Naglakad siya ng marahan at saka umusal ng isang Latin na orasyon. Orasyon na magtuturo kung saan pumuntang direksyon ang aswang. At ilang saglit nga lang ay may lumabas na kulay puting usok sa kamay ni Solomon.
Itinuro nito ang direksyon kung saan pumunta ang aswang na yun. Naaamoy na rin niya at nasa malapit lang ito. Agad niyang hinawakan ang likod, sabay takbo. Ito na naman ako eh. Sumasakit yung likod ko. Bakit ba kasi sa tuwing may laban ako ay saka naman ito sumasakit? Kaasar ha? Ilang sandali pa'y may mga sigaw na siyang naririnig sa hindi niya kalayuan. Alam niyang boses na yon ni Alfonso habang humihingi ng tulong. At noong hawiin niya ang damong makapal sa harap niya, doon niya nakita si Alfonso na nakatali ang mga paa at kamay habang nakaupo. Ganon na lang ang pagtataka niya dahil wala doon si Sagno. Nilapitan niya ang nanginginig sa takot na si Alfonso. Nasaan siya? Hindi sumagot si Alfonso. Bagkus ay nakatingala lang siya sa isang malaking punong naroroon sa likurang bahagi ni Solomon. Takot na takot ang mukha niya at marahang itinuro ang malaking puno. Sa puntong yon ay alam na ni Solomon na ang tinuturo ni Alfonso ay si Sagno at naroroon ito sa malaking puno. Marahang nilingon at tiningala ni Solomon ang puno. Hindi na siya noon nakaiwas sa pag-ataking yon ni Sagno. Dahil kanina pa pala ito naghihintay, nakagatin ni Solomon ang bitag niya. Kaya't nagpambuno silang dalawa. Nagawang maibagsak ni Solomon si Sagno sa lupa na agad namang ikinaatras nito. Bakit mo ba ako sinusundan? Nakalimutan mo na bang binayaran ako para sa ulo mo? Ibigay mo na yan nang matapos na ang gulo. Masakit na masyado yung likod ko sa kakahabol sa iyo eh. Oo nga pala. Nilason na nga pala ni Don Pepito yung utak mo. Wala na akong magagawa kundi labanan ka na lang. Mabilis na sinugod ni Sagno si Solomon. Sa bilis ay napatalsik si Solomon sa dulo at bumunggo sa isang puno. Pero agad naman siyang tumayo at saka pinagpag ang sarili. Aray ko! Yung likod ko! Malas naman! Hindi ko dala yung kalasag ko! Gumising ka, Solomon! Ginagamit ka lang ni Don Pepito. Gusto niyang pagharian ng baryo, kaya gusto niyang mawala ako dahil alam niyang hahadlangan ko siya. Ano ba naman kasi ng walingan yan? Matapos mo kong atakihin, sasabihin mo yan. Pero, totoo ang sinasabi. Hindi na natapos ang sasabihin ni Sagno nang sugurin siya ni Solomon. Tinamaan ito ng sipa kaya tumaob ito sa dulo. Kahit anong paliwanag ni Sagno ay hindi siya pinapakinggan nito. Para kay Solomon ay isang kahibangan ang maniwala sa aswang. Hinila mo itong lalaki rito sa gitna ng gubat, tapos gusto mong maniwala ako sa'yo? Nasisiraan ka na ba ng bait, Sagno? Paanong hindi ko gagawin? Kinursinada nila ako. Akala nila ay simpleng tao lang ako. At nagulat nga silang lahat nung mag-anyong aso ako. Kaya bilang ganti, gusto kong pahirapan itong isang mayabang na ito ng madala. Ay, bibilugin mo na naman itong ulo ko, Sagno eh. Hindi ka ba nagsasawa sa kasinungalingan mo? Ikaw ang bahala, uto-utong albularyo. Teka, sandali! Tatakas ka na naman. Ay nako, walang katapusang habulan. Mabilis na tumalon-talon si Sagno sa mga puno. Ayaw niyang mag-aksaya ng panahon kay Solomon. Mas inisip kasi niya kung paano niya pabagsakin si Don Pepito. Agad namang humakbang paalis si Solomon, pero nung mga ilang hakbang na siya ay biglang nagsalita ang nakagapos na si Alfonso. Kaya't napatigil ito at saka nilingon yun. Sandali! Totoo ba yung sinasabi niya na pinagtripan ninyo siya? Nauutal namang sumagot si Alfonso sa kanya na tama ang sinasabi ni Sagno
na pinagtripan nila ito, kaya nagalit ito sa kanila. Napabuntong hininga na lang sabay iling si Solomon. Sa asar ay hinayaan na lang niya si Alfonso sa gitna ng gubat na nakagapos ang mga kamay at paa. Maririnig pa niya ang pagmamakaawa ni Alfonso na tulungan itong kalagan at baka kainin daw siya ng mga mababangis na hayop sa gubat. Pero tila bingi si Solomon na walang naririnig. Bahala ka sa buhay mo dyan! Wala akong panahon para kalagan ka! Sayang sa oras! Bumalik sa kalabaw niya si Solomon at saka sinakyan ito palabas ng gubat. Nang makauwi siya, ay iniligpit niya ang kanyang mga gamit at saka ibinalik sa kalesa sa kanyang kalabaw. Nagbabalak na siyang lisanin ang lugar dahil wala roon ang kanyang hinahanap. Doon niya napatunayan na masyadong mailap nga si Sagno. Bago niya nilisan ang baryo ay dinaanan muna niya si Milagros. Nangako siya sa dalaga na babalikan niya ito pagkatapos ng kanyang misyon. Hindi rin ito tumagal dahil nandoon ang masungit na nanay ni Milagros at baka mapabili na naman siya ng 5 kilong tahong nang wala sa oras. Inabutan na ng gabi si Solomon sa kalsada, pauwi sa kanilang baryo. Matiwasay naman ang gabi habang tinitingala niya ang mga bituin sa kalangitan noon. Kalmado siyang nakasandal sa kalesa habang dinadama ang malamig na ihip ng hangin. Ngunit nagbago ang lahat noong may isang malaking anino ng ibon ang dumaan sa kanya. Agad siyang naalarma at saka inihanda ang sarili sa panganib na nagbabadya sa kanyang paligid. Ibang aurang nararamdaman ko . Sigurado akong hindi ito si Sagno. Habang marahang umiikot ang 2 gulong na hinihila naman ng naglalakad na kalabaw, ay may kung ano namang nilalang ang mabilis na padaan-daan kay Solomon. Sa asar ni Solomon ay bumaba ito sa kalesa at saka pumatong sa kanyang kalabaw. Ipinikit niya ang kanyang 2 mata at saka pinakiramdaman ang paligid. At noong marinig na niya ang pakpak na pumapagaspas ng nilalang na bumubulusok pasugod sa kanya, ay agad siyang dumilat noong maramdaman na niyang nasa malapit na niya ito. Nagawa niyang mahawakan sa leeg ang malaking ibon. At sino ka namang aswang ka na nagpapanggap na ibon? Anong balak mo sa akin? Agad na bumalik sa anyong tao ito dahil sa higpit ng pagkakasakal sa kanya ni Solomon. Hindi naniniwala ang binata na basta lang siyang susugurin ng aswang na walang dahilan. Walang aswang na atakihin siyang mag-isa, lalo na at alam nila na kilala siyang magaling sa pakikipagdigma. Kaya itinali niya ang aswang sa ibabaw ng kalabaw niya. Sinong amo mo? Magsabi ka ng totoo dahil kung hindi, ipapakain ko itong asin at bawang sa'yo. Nagmatigas ang aswang at ayaw niyang sabihin kung ano ang pakay niya kay Solomon. Kaya napapaungos na lang ito sa tuwing babatuhin siya ni Solomon ng asin at bawang. Umuusok pa ang katawan nito at nalalapnos ang balat. Wala siyang magagawa kung hindi ang sumigaw sa hapdi. Hindi tayo matatapos hanggat hindi ka nagsasabi. Pero masyadong matigas ang aswang dahil kahit anong pahirap sa kanya ni Solomon ay hindi ito nagsasalita. Pero sa inis ni Solomon ay dumukot siya ng asin at bawang na pinagsama sa kanyang kamay at saka piniga sa bibig ng aswang. Tutal, hindi rin naman mapapakinabangan yung bibig mo. Mabuti pang sunugin na lang natin gamit itong bawang at asin. Umuusok habang marahang nalalapnos ang bibig nito.
ngunit malalakas pa rin ang palahaw niya sa hapdi. Para tuloy siyang kinakatay na baboy. Patuloy lang na pinipigian ni Solomon ang kanyang bibig hanggang sa sumigaw na itong magsasalita na raw siya basta itigil lang ni Solomon ang kanyang ginagawa. Ano? Magsasalita ka na? Ay nako, kung kailan lapnos na yung bibig mo, saka ka magsasalita. Huwag na! Napapakamot na lamang ng batok si Solomon dahil nagmamakaawa na ang aswang na itigil na nito ang ginagawa niya sa kanya. Magsasalita na raw ito dahil hindi na niya kaya ang init na sumusunog sa kanyang bibig. At ganoon na lang ang pagkagulat ni Solomon sa ikinanta ng aswang sa kanya. Sabi nito, isa raw siya sa mga assassin ni Don Pepito at inutusan siyang patayin si Solomon. Ganon na lang ang pagkalito ng binata kung bakit gusto siyang ipapatay ni Don Pepito. Gayong inarkilahan siyang patayin si Sagno. Pero ang sabi ng aswang, may nakarating daw kay Don Pepito na bali-balita na si Solomon ay tinitimbrihan na ni Sagno. Kaya gustong ipapatay ni Don Pepito si Sagno dahil gusto nitong pagharian ang baryo kung saan nakatira si Solomon. Natakot daw si Don Pepito na baka malaman ni Solomon ang lahat at balikan niya ito. Kaya inutusan na niya ang isa sa mga magaling nitong assassin para ipapatay si Solomon na mabilis lang din namang nahuli ni Solomon. At ang labis pang ikinagalit ni Solomon nang sabihin sa kanya ng aswang na kaya siya ang binayaran na ipapatay si Sagno upang magsagupaan silang dalawa at parehong mamatay sa labanan upang wala nang hahadlang sa kanyang plano. Kung ganon, may lahi ring aswang ang Pepito na yan. Kaya pala nung una pala kaming nagkita, may naaamoy na ako sa kanya. Talagang tuso ang Don Pepito na yan, ha? Aswang daw talaga ang pinanggalingan ng angkan ni Don Pepito. Yumaman sa pag-aangkin ng mga lupain ng mga mahihirap. At ngayon ay gusto na niyang pagharian ang baryo kung saan nakatira si Sagno at Solomon. Pinatay naman niya ang aswang at saka pinutol ang ulo at saka inilagay ito sa kulay itim na sako. Nagmadaling tumungo sa baryo kung nasaan ang mansyon ni Don Pepito. Malayo pa lang pero gigil na si Solomon na patayin ang Don. Pagkarating sa malaki at mataas na bakod ng mansyon ay doon na siya kumalma. Ayaw niyang magpahalata na may alam ito at nagpanggap na mayroong magandang balita para sa Don. Bumukas naman agad ang tarangkahan at saka pumasok ang kalesa ni Solomon. Agad niyang sinabihan ang isa roon upang abisuhan si Don Pepito na dumating siya at may magandang balita. Bitbit ang sakong kulay itim na may lamang ulo ng aswang. Naghintay lang siya saglit at dumating naman agad ang Don kasama ang ilang tauhan nito. Magandang gabi, Don Pepito. Alam kong nasira akong tulog mo, pero may magandang balita akong dala para sa'yo. Itinaas pa ni Solomon ang sakong dala kay Don Pepito. Agad na napangiti si Don Pepito dahil ang alam niya'y dala na ni Solomon ang ulo ni Sagno. Pero nandoon pa rin ang pagkadismaya niya dahil hindi man lang nagtamo ng kahit anong matinding sugat si Solomon kung sakaling nagkasagupaan man talaga sila ni Sagno. Inihagis ni Solomon ang sako papunta kay Don Pepito. Nakangiti namang pinulot yun ng tauhan niya at saka iniabot sa Don. Inihanda naman ni Solomon ang punyal na nasa kanyang bewang. Bahagya siyang lumapit sa pwesto ni Don Pepito at saka nagsalita. Hindi man lang ako nahirapan dyan, Don Pepito. Tingnan mo,
nang makita mo kung sino yan. Napangiting muli ang Don sa kanya at kumpiyansang binuklat ang sakong hawak. Ang sabi pa niya kay Solomon, hindi raw ito nagkamali sa pag-arkila sa kanya. Pero noong makita at bumungad sa kanya ang laman ng sako, ay biglang nagbago ang reaksyon ng kanyang mukha. Marahan niyang tinignan si Solomon na noon ay matamis na nakangiti at handa na siyang saksakin ng punyal. Mabuti na lang noon ay mabilis itong nakaiwas, kaya nadaplisan lamang ang kanyang pisngi. Kung hindi lang siya pinaikutan ng kanyang mga tauhan, siguradong patay na si Don Pepito sa mga sandaling yun. Mabilis na tumakbo paatras si Don Pepito habang gulat na gulat pa rin ito sa mga nangyari. Papatayin kita, Don Pepito! Kahit saan ka magtago, tutugisin kita! Takot na tumakas ang Don. Nadadapa pa ito sa sobrang pagmamadali. Mabilis siyang pumasok sa underground ng kanyang mansyon. Hinarangan naman ng mga aswang na tauhan niya si Solomon at may mga hawak pa itong mga baril at espada. Kaya nahirapan siyang habulin ang Don. Patalon-talon siya at palipat-lipat sa mga malalaking poste ng mansyon upang hindi siya matamaan. Pero maya-maya pa'y nariyan na ang kalabaw ni Solomon na si Kakaw. Dumadagundong na tumatakbo papasok sa mansyon. Sinira niya ang malaking pinto at mabilis na tumakbo papunta kay Solomon. Dala niya ang kalasag at ibinigay sa kanyang amo. Salamat, Kakaw! Maasahan ka talaga! Sige, diyan ka muna! Agad siyang lumabas sa posting pinagtataguan at saka isinangga ang kalasag na hawak niya. Walang habas siyang pinagbabaril, ngunit wala ni isang balang tumatagos sa kalasag. Ang mga espada naman ay tumatalbog lamang sa tuwing tumatama sa kalasag. Ilang minuto pa'y tumahimik na ang lahat. Marahil ay naubusan na ng bala ang mga ito. Napangisi tuloy ang binata. Ano? Wala na ba kayong bala? O sige, ako naman! Nagpalit anyo sa aswang ang mga tauhan ni Don Pepito at sabay-sabay na inatake si Solomon. Pumikit ang binata at saka umusal ng dasal. Pagkatapos ay inihagis niya ang kalasag sa mga aswang na nagsisitalunan papunta sa kanya. Tila naging isang bumirang ang kalasag na tumatama sa mga aswang. Bumalik sa kamay ni Solomon ang kalasag kasabay ng pagsibagsakan ng mga aswang. Noong handa na siyang sundan si Don Pepito, ay tumayo naman ang isang aswang na hindi napuruhan kanina sa kanyang pag-atake. At agad siyang sinugod pero agad naman itong bumagsak noong may isang nilalang na umatake rin sa kanya. Nagulat si Solomon kung sino yon, pero agad din niya yung nahanap kung sino ang nilalang na yon. Bakit mo ginawa yon? Sagno? Kung hindi ko ginawa yon, baka tinabaan ka na ng kalmot niya. Hindi ko kailangan ng tulong mo, no? At bakit nandito ka? Imbes na awayin mo ako, magpasalamat ka na lang. Saka napadaan na ako dito. Hindi ko naman nakalain na may labanang nagaganap pala dito. Ang swerte ko naman pala kung ganun. Dahil napadaan ka sa labanan at nang dumating ka, isa na lang ang nitirang kalaban. Baka gusto mong habulin yung matandang Don Pepito. Ay nako, maraming sinasabi itong batang ito. Tara na nga, habulin na natin yung walang yang Don Pepito yun. Pero mag-ingat ka, may tinatagong lakas din yun. Aswang din ang pinanggalingan ng angkan nun. Sus, pareho lang naman kayong aswang. Nauna nang tumakbo si Sagno. Iniwan niya ang binatang salita pa rin ng salita. Pero kahit hindi niya sabihin kay Sagno,
ay nagpapasalamat pa rin ito. Binasag nilang dalawa ang pintuan papunta sa ilalim kung saan pumasok ang tusong doon. Pero sa bungad pa lang ay may sorpresa nang naghihintay sa dalawa. Dalawang asong kulay itim na may tig-dalawang ulo ang sumalubong sa kanila. Mababangis ang mga ito na tila nauulol at sabik na manlapa. Pero dahil ang dalawa ay may mga taglay na mga anting-anting, madali lang nila yon matalo. Malawak pala ang lugar dito sa ilalim ha. Baka mahirapan tayong mahanap ang matandang yun ha. Teka, aswang ka di ba? Amuyin mo nga para mabilis nating mahanap. Tumahimik ka muna bata. Ginagawa ko na. Bakit ba kasi may dala-dala kang panangga? Sagaban lang yan. Anong alam mo sa kalasag kong dala? Tumahimik ka kung wala kang alam. Habang marahang naghahanap ang dalawa, ay hindi nila mapigilang magtalo. Pareho kasing ayaw magpatalo ang isa't isa. Isinumbat pa nga ni Sagno sa kanya ang mga nasayang na oras ni Solomon sa paghunting sa kanya. Kung naliwala raw sana agad ito sa kanya, di sana hindi sila aabot sa ganoon na maghahanap sa matandang doon. Pero ang sagot naman ni Solomon, wala na silang panahon para magtalo at magsumbatan. Hanapin na lang daw nila pareho ang punot dulo ng gulo. Agad namang sinang-ayunan yun ni Sagno. Mas maigi pang sa kahit ganun man lang na sitwasyon ay magtulungan na muna sila. Dahil sa lawak ng lugar sa ilalim, nagpasya silang maghiwalay. May matinding enerhiya silang nararamdaman sa paligid, pero hindi lang nila matukoy kung saan banda yon. Ilang segundo pa ang nakalipas, may mga hagikgik at tawa silang naririnig na nag-e-echo pa sa paligid. May mga anino ring dumadaan sa kanila na akala mo'y pinaglalaruan sila. Maya-maya pa ay sinugod na sila ng malaking aso, at noong mag-anyong tao ito, doon na nila napagtanto na si Don Pepito na pala yun. Maliksi, malakas at mabagsik na ito sa puntong yun. Nagsama pang dalawang bugok. Pero ayos lang, hindi rin naman kayo makakalabas dito. Masyado ka ng matanda, Don Pepito, para magyabang pa. Mabuti pa'y magpahinga ka na. Sige, Sagno, banatan mo na. Muntik na kitang mapatay dahil sa kanya. Malakas na pagtawa ang isinagot ni Don Pepito sa kanila. Sinibihan niya pa itong mga uto-uto, mga mangmang at mga mahihina ang utak, mga hindi nag-iisip. Sige, sabihin mo lang ang gusto mong sabihin, Don Pepito, dahil mamaya isa ka ng malamig na bangkay. Lubos-lubusin mo na yung pagtawa mo, dahil huling tawa mo niyan. Aswang ka rin palang matanda ka. Ang galing mo magpanggap na mabuting matanda. Nag-aalala sa kabuhayan ng mga tao. Pero ang totoo, gusto mo palang kami ng maliit na kita ng mga magsasaka. Kasalanan ko bang nagpapauto sila? At isa pa, lupa ko ang sinasaka nila. Lupa mo nga, pero kung ituring mo naman sila, parang mga nila. Ang dapat na para sa kanila, kinukuha mo pa. Kaya gusto mo aking papatay dahil ayaw mong may kukontra sa ginagawa mo. Oo, pareho tayong aswang, pero magkaiba tayo ng layunin sa buhay. Ako, parang nauulol na aso, samantalang ikaw ay mas masahol pa sa nauulol na aso. Mabilis na sinugod ni Sagno si Don Pepito at nagsukatan silang dalawa ng lakas. Dahil may anting-anting na taglay at may lahi pang mangkukulam si Sagno, nagawa niyang matamaan si Don Pepito. Pero agad namang tumayo ang matanda na parabang walang nangyari. Ngumisi pa ito na parabang isang demonyo. Marahan itong naglakad palapit kay Sagno at saka mabilis na nagpalit anyo sa isang aswang.
Muli silang nagpambuno. Sa pagkakataon na yon, sa isang mabangis na aswang na ring anyo si Sagno. "Sige, Mang Sagno! Lapain mo! Ipakita mo kung anong klaseng aswang ka! Naku, magandang laban to! Aswang laban sa aswang! Sino kayang matatalo?" "Siraulo ka talagang bata ka eh! Kung tinutulungan mo ko dito!" "Kaya mo na yan! Matanda na yan! Mapapagod din yan!" Kahit matanda na itong si Don Pipito, masasabi pa ring kaya niyang makipagsabayan kay Sagno. Hindi rin biro ang lakas niya. Kalmado namang nakaupo ang binatang si Solomon habang pinapanood ang dalawang naglalaban. Napapasigaw pa nga siya sa oras na matatamaan ni Sagno si Don Pipito. Anya ay pagkakataon na raw yun ni Sagno na gumanti sa matanda. Kaya hindi na siya makikisali at ibinigay na lang niya ang laban na yon kay Sagno. Nagyabang pa nga ito dahil kapag sumali raw siya ay baka matapos agad ang laban. "Wala ka bang popcorn dito, Don Pipito? Sarap niyo panoorin! Nakakaaliw!" Ilang saglit pa ay nagulat si Solomon nang tumalsik si Sagno at saka tumumba sa dulo. Nakita niyang bumunot ng baril si Don Pipito na hingal at agad niyang itinutok ang baril kay Sagno na nooy mabagal nang tumatayo. Mabuti na lang mabilis na isinangga ni Solomon ang kalasag nito noong pagbabarilin na siya ng matanda. Nagulat si Sagno sa mabilis na pagresponde ni Solomon. "Nakita mo ba yon? Kung tinamaan ka ng bala niyang yon, malamang naghihingalo ka na ngayon. Pero iniligtas ka ng panangga ko na sinasabi mong sagabal lang. Ngayon mo sabihin na walang silbi itong kalasag ko. Baka hindi mo alam, mas matibay pa to sa bakal." Alam ni Sagno na hindi ordinaryong bala ang ginamit sa kanya ni Don Pipito. Kaya siguro talaga kung tinamaan siya noon, talagang may pagkakalagyan siya. Inihagis naman ni Solomon ang kalasag niya sa matanda, dahilan para matumba ito sa lakas ng tama. Agad na sinugod siya ni Solomon at saka inundayan ng saksak ng punyal. "Paano? Mukhang ako ang tatapos sa'yo, Don Pipito. Mahina kasi itong si Sagno eh." Nang handa ng saksakin ulit ni Solomon si Don Pipito, ay bigla namang natanggal ang ulo ng matanda. At doon niya nakita si Sagno na nagbabaga ang dalawang mata habang hawak ang espada na kinuha niya sa pader na nakadikit. "Ako ang papatay sa kanya! Walang iba, bata!" "Diyan din ako bilib sa inyong mga aswang kayo eh. Mahilig kayo sa gulatan. Ilang beses mo na kaya ako ginugulat. Baka pag ako nagulat masaksak kita." Tama na yung bata. Umalis na tayo at sulugin ang lugar na ito." "Teka lang naman, kukunin ko lang yung akin." Sinunog nga nila ang mansyon ni Don Pipito. Sa labas ng tarangkahan ay naghiwalay ng daan ng dalawa. Kahit noong una ay hindi magkaintindihan, pero sa bandang huli, naging magkaibigan naman. Sakay sa kalabaw niyang si Kakaw, ay nilisan ni Solomon ang lugar. Dala sa kanyang kalesa ang lahat ng kayamanan ni Don Pipito. Bumalik sa baryo Sampaloc at saka inalok ng kasal ang dalagang si Milagros. At sa wakas ay natupad na rin ang isa sa mga pangarap ni Solomon na makapag-asawa ng magandang dilag. Wakas.